para linisin ang Taal Lake at Pansipit River. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Pagkabingi, yan po ang isa sa madalas na nagiging epekto sa sanggol kapag nagkaroon ng German measles ang ina habang siya ay nagdadalang tao. At yan pong nangyari kay Hana Nicole Espino. May pag-asa pa kayang makarinig ang bata? Kasabay ng ugoy ng duyan ni Nicole ay ang paghele ng kanyang inang si Dolores. Ang 9 na buwang gulang na bata, malikot sa duyan. Gaano man kasi kalambing ang hele ng ina, hindi ito marinig ni Nicole. Isinilang siyang may problema sa pandinig. Sasabihin ko sa inyo, ay bingi. Kawawa naman po yung bata. Sasabihin ko ng mga bata ng kalaro niya. Bunso sa 3 anak ni Dolores si Nicole. Bicycle driver ang kanyang asawa. Hindi maikakaila, kapos ang pamilya. Kaya labis ang kanilang tuwa nang ipasuri namin sa isang audiological center si Nicole. Ang aparatos na ito ay naghahatid ng tunog direkta sa tainga ni Nicole. Ayon sa audiologist, may naririnig ang bata. The child has about moderate to severe hearing loss. Hindi naman siya profound because the informal test that I did showed that the child was responding to the gross sounds that I have presented. This child has a very good probability that he can acquire and learn language and speech. Kailangan ni Nicole ng espesyal na uri ng hearing aid. Dahil sanggol pa, digital hearing ang rekomendasyon ng audiologist. Ito ay kusang nag-a-adjust ng lakas ng tunog at mainam para sa mga bata. Nabuhay ang pag-asa ni Dolores na sa kalaunan, makakarinig at makapagsasalita na ang kanyang munting anghel. Mainam po sana na makabitan ng hearing aid agad si Nicole habang maaga pa para agad naman siya makarinig at matutong magsalita. Baka po meron sa inyo dyan na nais tumulong kay Nicole para siya ay makapamuhay ng normal gaya ng ibang bata. Samantala, salamat po sa Ledesma Audiological Center at sa mga nais magpaabot ng tulong kay Nicole. Magsadya o tumawag sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes. At para naman sa inyong donations, maaari kayo magdeposito sa aming UCPB at Metro Bank accounts. Susunod! Computer na may kasamang ng upuan, ibinida sa Israel. Gabi Concepcion, idinimanda ng manager niyang si Rose Mariñano. Mga preso sa lungsod ng Zamboanga, abala na sa paggawa ng mga parol at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa kalagayan ng trapiko sa Mendiola, Manila. Hindi po kabigatan, halos wala po mga kabuso. Patuloy po ang daloy, tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga sasakyan, pati na ng mga tao. Nagpa-check-up si Sir G. Balita mula sa bansang China, pinangangambahan na abot na sa 30,000 sanggol ang nakainom ng kontaminadong gatas. Sa ngayon, 2 sanggol na po ang patay, mahigit 1,000 naman ang nagkasakit. Nagkaroon sila ng tinatawag na kidney stones o bato nang makainom ng gatas na may halong melamine, chemical puyo na ginagamit sa mga plastik. 2 magkapatid na suspect na ang inaresto, hinihinalang hinaluan nila ng chemical ang gatas para magbukang mataas ang sangkap na protina. Humingi na ng paumanhin ng kumpanya na may gawa ng gatas, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Ayon po sa Cainta Police, napatay nila sa isang operasyon ang suspect sa kaso ni Tara Santelices. Siya po yung dalagang na comatose matapos mabaril na mga holdupper sa ulo nitong Agosto. Pero yung pong ina ni Tara, hindi naniniwalang yun nga ang totoong suspect. Nakatutok si Rida Reyes. Hindi naniniwala ang ina ni Tara Santelices na sinasabi ng Cainta Police na napatay na raw nila ang suspect sa pagbaril kay Tara noong August 6. Base raw sa impormasyong nakuha ng pamilya Santelices mula sa police report, hindi tugma sa artist sketch na ibinigay ng kanilang witness ang itsura ng umano'y napatay na suspect. As of today, we confirm it na hindi siya. Siyempre may mga witnesses kami na pina-identify namin kung siya talaga.
Hindi siya. Kaya naman dismayado raw sila sa tinatakbo ng investigasyon. Simula nga raw ng maganapang insidente, 3 beses pa lamang silang nadadalaw ng Cainta Police para magbigay ng update. Bukas makikipagkita sila sa NBI para humingi ng tulong dito. Humingi na rin kami ng tulong sa NBI. Ano po sabi ng NBI? They're going to discuss the case to the Cainta Police. And we're pursuing the case. Pinilit namin kunan ng pahayag ang Cainta Police pero di nila sinasagot ang aming mga tawag. Si Tara naman bumubuti na raw ang kalagayan. Naigagalaw na rin to ang kanyang mga mata at paa. Naniniwala ang mga magulang ni Tara na hindi magtatagal, magiging normal na ang paghinga nito at maalis na ng ventilator. Malaki rin daw ang tulong pinansyal na binigay sa kanila ng Pangulong Arroyo nang huling dalawin nito si Tara sa ospital. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mahaba at masusi po ang proseso bago maaprubahan at may sa batas ang panukalang budget o pondo ng gobyerno kasama po sa deliberasyon at mga balitaktakan ng tinatawag na insertion at karaniwan. Yan po ay pinagmumulan daw ng kontrobersya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa pasabog ni Senator Ping Lacson hinggil sa insertion sa budget, tanong ng marami, paano ito nangyayari? Bago matapos ang taon, nagsusumite ang Pangulo sa Kamara ng Budget para sa susunod na taon. Diringgin ito ng mga kongresista, saka ipapasa ng Senado. Sa parehong kapulungan, pwede na magkaroon ng insertions. Insertion, realignment at congressional initiative ang ilan sa tawag sa mga amendment o mga proyektong isinisingit ng mga mambabata sa panukalang budget. Dahil magkahiwalay na sinuri ng Senado at ng Kamara, malamang magkaiba ang kanilang aaprobahang bersyon ng budget. Kaya magkakaroon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee na binubuo ng lupon ng mga senador at kongresista. Dito pinagtutugma ang dalawang bersyon. Sa puntong ito, pwede pa rin magkaroon ng insertion. Ayon kay dating National Treasurer Leonor Briones, hindi otomatikong maanumalya ang mga insertion. Pinapayagan nga raw ito ng konstitusyon. Pero may mga pinagdududahan dito dahil sa posibilidad ng kickback sa mga proyekto. Dahil nga may mga connection sa kontraktor, may foundation sila, sila ang humahawak ng project na yan. Hindi lang naman ang legislators ang ina-accuse ng ganong klaseng practice, ay lalo na yung executive. Kasi ang final implementation ng proyekto ay ang executive. Ayon pa kay dating Budget Secretary Benjamin Jokno, kahit naaprubahan na sa Bicameral Committee, nakapagsisingit pa rin daw ang mga senador at kongresista kahit na piniprint na ang aprobadong General Appropriations Bill. Sabi ni Jokno, sa dami ng insertions, dapat daw maging transparent ang proseso para mawala ang pagdududa. Dapat maglabas sila ng isang dokumento na nagsasabi ano ba yung mga pagbabago na inintroduce doon sa Conference Committee. Sabi naman ng Center for National Budget Legislation, may iba pang dapat bantayan sa budget. Look at the lump sums area also. It has to be clearly described a line budget item of a project. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Iba't ibang makabagong kagamitan ang ibinida sa isang tinatawag na Inventors Fair sa bansang Israel. Gaya po nito, tingnan nyo mabuti, high-tech na upuan na kung tawagin ay net throne. Pinagsama na po yung mismong computer na at yung upuan. Magkasama yan, bili-bili, hindi pwede magkahiwalay, di remote control pa. At pwedeng i-recline o ihiga ng bahagya. May alalay pa yan sa leeg at pangmasahe sa likod. Dahil daw dyan ay mababawasan ang pananakit ng likod at kasukasuan sa matagalang paggamit ng computer. Mantakin nyo nagkukomputer kayo ng pahiga. May kamahalan lang nga po yan, $108,000 dolyar o halos 85,000 pesos. Meron din po yan tinatawag na yan na airwalk bicycle na imbis na magpedal kayo, para lang daw naglalakad ang gumagamit niyan. Chika Minute! Nagsampa ng reklamong sibil ang manager na si Rose Flaminiano laban sa talent niyang si Gabby Concepcion. Nasaktan daw kasi si Mommy Rose sa pag-atras ni Gabby sa pinirmahan nila